Good morning! Good morning, Prof. Salamat sa Diyos sapagkat tumako na po ulit tayo sa ating pag-aaral ng Kanyang Salita. Buksan po natin ang ating mga Bibles sa Mark chapter 12 verses 41 to 44. At basahin po natin ito ng sagot-sagutan. Basahin po muna. Verse 41, sabi po dito, Jesus sat down opposite the place where the offerings were put and watched the crowd putting their money into the temple treasury. Many rich people threw in large amounts. But a poor widow came and put into very small copper coins, worth only a few cents. Calling his disciples to him, Jesus said, "Truly I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all the others." They all gave out of their wealth, but she, out of her poverty, put in everything all she had to live on. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng Kanyang Salita, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, ang umagang ito, bukas ng inyong salita sa bawat isa. At salamat po sa mga itinuro mo sa amin, itong mga nagdaang lingkod, lalo na sa tema namin, sa topic namin ngayon kung buwan na ito, tungkol po ito sa pagbibigay. Panginoon, nawa mas lumalim pa ang aming pagkaalam dito at mas maging masaya, masigla ang aming Panginoon pagganap dito, Panginoon, lalo na sa aming pagsamba. Samahan na kami sa aming pag-aaral. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so, meron po bang kayo nakikita na similarity sa tatlong ito? Susi ng eroplano ito, yun ay switch ng ilaw. Tapos ito yung emergency push button. Ano po ang inyong nakikita na similarity? Sige. Okay. So, ang similarities niyan, maliliit po yung mga objects na yan. Pero yung effect niyan ay, pag ginamit mo, ang effect niyan, malaki. Nakuha niyo po ako? So, itong maliit na susi ng aeroplano, may susi pa ng aeroplano. Pagka switch mo yan, yung malaking aeroplano ay ahanda. Yun pong ilaw, pagka switch nyo yung switch yan, inon nyo, yung madilim na kapaligiran, yung madilim na stage ay pwedeng magliwanag, di ba ba? And then itong emergency stop, pag prines mo ito, makikita po natin na magkakagulo mga tao, di ba? Pagka narinig mo yung tunog, halimbawa may sunog ito, tapos prines mo ganyan, nagkakagulo yung maraming mga tao. Okay? So, makikita po natin ang effect nitong mga maliliit na objects na ito pag ginamit natin. Pero hanggang hindi po natin ito ginagamit, hindi mo makikita at hindi mo ma-appreciate yung impact niya. Isisulok na naman ako. So, yan po ang ating pinag-aaralan ngayon kung isang buwan na ito. Ngayon pong August, ito po ay tungkol sa pagbibigay. At hopefully, makita po natin ngayong August that it is more blessed to give. Sana hindi lamang ito ngayong August natin ma-appreciate itong pagbibigay. Excuse me. Makita natin na we are blessed. That we are blessed when we give. Kundi, ito pong buwan na ito ang magpapaalala sa atin na bilang mga Kristiyano, ito po dapat ang ating maging kumbaga practice sa ating pong buhay, yung pagbibigay. Okay? Sana kung may magdi-describe sa atin, isa sa mga i-describe nila ay generous itong tao ito. Kapagbigay itong tao ito. Matulungin itong tao ito. Sana hindi po tayo ilarawan ng mga tao na madapot yung tao yan. Hindi mo maaasahan yan. Huwag mong uutangin yan kasi wala. Lagi kang mabibigo sa tao yan. Pero mga kapatid, kung may ugali na dapat po, meron po tayong mga Kristiyano, may pakita, may pamalas, lalo na sa mga hindi mananampalataya, ayun po pagbibigay.
So the first Sunday, pinag-usapan natin, our ever-giving God. Ang Panginoon, nagturo siya sa atin kung paano magbibigay. No? Inutusan niya tayo magbigay. Pero bago niya ginawa yun, sinampulan niya muna tayo kung paano siya magbigay. Nakita natin, siya ay sacrificial, no? Siya ay non-stop, ano? Kung siya ay magbigay. Diba? At sufficient ang kanyang mga binibigay sa atin. Kaya mga kapatid, kumbaga, ang Panginoon, nung may karapatan siya na magturo sa atin ito, sapagkat pinakita niya. At ganoon din tayo mga kapatid, no? Wala tayong karapatan na magturo. Nagawa kung tayo nagdi-disciple, ano? Isa sa mga topic na dapat nyo ituro sa inyo mga nagdi-disciple ay ang pagbibigay. Kung ikaw hindi mo naiintindihan o hindi ka naniniwala o hindi mo sinusunod ang pagbibigay, palagay ko, may hirapang maniwala sa iyo nagdi-disciple. Di ba ba? So yun po ang dapat na matutunan natin dito. We need to learn, no, how to give. And then, nakita natin last Sunday, the blessed givers. No? So nakita po natin na mas pinagpapala ng Panginoon ang mga nagbibigay kaysa dun sa mga tumatanggap. Pero hindi naman ibig sabihin na pag may nagbigay sa inyo, hindi nyo tatanggapin yung ibibigay. Di ba? Ang gusto lang nating matutunan dito, mas pagpapalain ka ng Panginoon kung ikaw ay laging nasa giving mode. No? Hindi yung nasa receiving lang, ikaw parati. Ayaw mo magbigay. Okay? So, ngayon pong umaga, ang gusto ko pong pag-usapan natin, our offering in the eyes of Christ. No? Ang ating handog, ano po? Ang ating alay sa mata ni Kristo. So, mga kapatid, kanina, no, nagkaroon tayo ng tithe and offering. At dito po sa ating pinag-aaralan, ang Panginoon ay nag-o-observe siya, no, sa ating ibinigay. Ano kaya masasabi ng Panginoon sa binigay natin ngayon? No? Siya kaya ay natutuwa? Siya kaya ay nalulungkot? Or ano kaya ang kanyang pakiramdam sa ating pong pagbibigay? So yan po ang ating matututunan ngayon kung umagang ito. No? Sa Israel po, sa Jerusalem, sa templo nila, sa tabernacle, meron pong itinayo na mga offering box. No? Na parang yung mga boxes na yun, parang may trumpet na nakatayo. At doon mo inuhulog yung iyong mga offering. No? Yung tithes and your offering. Pag marami ang iyong inilagay, ang daming kalansing doon. No? Alam mo, pag maraming lagay talagang ramdam mo at pakinig mo na marami. Pero pagka tunog yung konti lang, ting, ganun lang. No? Ang ibig sabihin doon ay kaunti lang. Pero, ang mapapansin natin dito sa pangyayaring ito, yung mga mayayaman, no, ay nagbigay sila ng kanilang offering. And then yung poor widow ay nagbigay din siya ng kanyang offering. Pero yung kanyang offering ay 2 kusing lang. No? Napakaliit. Hindi pa nga, daw yun hindi pa makakabuo ng piso. No? So, 2 kusing lang yung kanyang inihulog. Pero, sa pag-observa ng Panginoon, no? Nung makita yun ng Panginoon, tinawag niya yung kanyang mga apostol. Tingnan ninyo, sabi niya. Mas marami yung binigay ng poor widow. Yung 2 kusing, mas marami. Kaysa sa lahat na nagbigay. No? So, di ba kung inyong pagmamasdan or kung kayo ay naan doon, or maging sa ngayon sa ating pagbibigay, syempre, ang nagbigay ng marami, ay yung malaking ibinigay. Hindi pwedeng mas marami yung 2 piso sa 200. Nakuha niyo ko? No? So parang ganyan yung nangyari. So parang mga 200 o 2,000 siguro yung binigay ng iba. Tapos itong balon na ito, siguro 2 piso lang ang binigay. Kumbaga sa value niya ngayon. Di ba? Pero sabi ng Panginoon, mas marami ang binigay nito, babae ito, nitong balon na ito.
Okay? So kung bakit yun ang nangyari, bakit ganun ang reaction ng Panginoon? No? At paano ba yan natin may relate sa ating po mga sarili? Yan po ang ating pag-uusapan. So, kung titingnan natin, sabi ng Panginoon, calling His disciples to Him, Jesus said, "Truly I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all." Imagine that all the others. Ibig sabihin, siya ang namumukod-dangi na nagbigay ng marami kumpara sa iba. Okay? Ang unang gusto kong makita natin dito ay what this passage does not teach. No? Ano yung hindi tinuturo nitong mga talatang ito? Okay? Ang unang hindi niya tinuturo ay that rich people should not give offering. No? Kasi parang dito, sabi ng Panginoon, yung mga nagbigay ng marami, yung mga mayayaman, kakaunti lang binigay nila. No? Mas maraming binigay ng balo kaysa sa lahat na nagbigay. So hindi po tinuturo dito na yung mga mayayaman, huwag na kayo mag-offering. No? Hindi po yun. No? And then next, that only poor widows were allowed. No? Yung mahihirap lang na balo ang pwede mag-offering. Yung mga mahihirap lang na widows ang tinatanggap ng Panginoon. No? Hindi po yan ang tinuturo ng passage na ito. Ang pangatlo, that we should not give plenty. Okay? Hindi po tinuturo ng passage na ito na kailangan natin or na hindi natin kailangan magbigay ng marami. Okay? And then ang pang-apat, that we should give small amounts only. Okay? I hope nakuha niyo po ito, no? Na itong apat na ito ang hindi itinuturo ng ating mga talata na pag-aaralan ngayon pong umaga. No? The rich people should not give offering, that only poor widows were allowed, that we should not give plenty, that we should give small amounts only. So ano ang gusto ituro ng Panginoon sa atin dito sa pamamagitan o sa larangan ng pagbibigay? Dito po sa passage nito, may dalawa tayong katotohanan na makikita. Ang una, the acceptable offering. Ano ba yung katanggap-tanggap sa Panginoon na alay, no, or handog na nawa sa umagang ito? Ang aking pong panalangin, sa ating pong pag-aaral ito, ano ba yung acceptable offering to God? Ma-realize natin kung paano tayo nagbibigay sa Panginoon. No? Ito bang aking binibigay every Sunday or every time na may offering? Katanggap-tanggap ba ito sa Panginoon? Natutuwa ba ang Panginoon dito? No? Will the Lord bless me, no, pagka ibinigay ko ito? Okay? So, tingnan po natin yung unang katotohanan, no, the acceptable offering. First, kung ito atin pong makikita dito sa Mark chapter 12, verse 41 to 44, no? Jesus sat down opposite the place where the offerings were put and watched the crowd putting their money into the temple treasury. Many rich people threw in large amounts. But a poor widow came and put in 2 very small copper coins, worth only a few cents. Okay. Calling his disciples to him, Jesus said, "Truly I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all the others. They all gave out of their wealth, but she out of her poverty, but in everything, all she had to live on." Okay, so ang una po na makikita natin dito, bakit po acceptable sa Panginoon, no, yung offering ng poor widow? No? Bakit ang sabi niya, mas marami yung binigay niya kaysa sa lahat ng nagbigay? No? Na kung sa mata natin ay mas marami. Okay? So alam niyo mga kapatid, ang tinignan ng Panginoon dito ay hindi yung binigay ng poor widow. No? Ang tinignan niya, ano ang natira doon sa poor widow. Diba? Doon mo daw masusukat, no? Yung offering mo. Kung ito ay gaano ka-tindi, no? Gaano kalaki ang binigay mo, no? Depende sa iyong natira. Kasi sabi niya, yung iba kasi, nag-offering sila, marami yung offering nila. Kaya lang mga barya-barya lang yun. No? Kumbaga,
Hindi nagulo yung patas. No? Nung nag-offering sila, hindi nagulo yung patas nila. Samantalang itong poor widow na ito, kahit na 2 cents na lang yung kanyang pera, ibinigay na lahat. So, ang ibig sabihin, walang patas na natira no, dito sa poor widow na ito. Kaya ang sabi niya, mas malaki ang binigay dito. Pero, ang tanong ko dito, bakit ginawa ito ng poor widow? No? Kung ako yung halimbawa, kung buhay pa ako, no? Kung ako yung asawa ng poor widow at buhay pa ako, sasabihin ko sa kanya, huwag ka nang magbigay. O kaya isa na lang ang bigay mo. Di ba? Kasi, anong kakainin natin? At anong gagastusin natin? Wala na. Di ba? Kuha niyo po ako. Kung kayo ba yung poor widow, ganun din ba ang gagawin niyo? Ibibigay niyo lahat. Di ba? Alam niyo ba kung bakit niya ginawa? May tatlong dahilan. At bakit, at itong mga dahilan ito, ay naging dahilan din ng Panginoong Jesucristo para sabihin na itong poor widow na ito ang may pinakamarami na binigay. At kung bakit itong poor widow na ito ay katanggap-tanggap ang kanyang handog. Why? Because in his offering, he manifests love. Pinakita niya yung kanyang pagmamahal. Siguro, pagtataka kayo, mag-iisip kayo, paano mo makukumbinsi yung minamahal mo kung magbibigay ka lang ng 2 cents sa kanya or 2 piso kung hanggang sa value natin yan. No? Kumpara sa isang nangliligaw na magbibigay ng 2,000. No? Maniniwala kaya yung nililigaw mo na, uy, mahal kita kaya bibigyan kita ng 2 piso. Tapos sabihin ng isa, mahal kita kasi bibigyan kita ng 2,000. Okay. Mga kapatid, gaya na sabi ko sa inyo kanina, kaya malaki ang in-offer nitong widow na ito sapagkat wala nang natira sa kanya. Yung buong kabuhayan niya, ibinigay niya. Okay? At mga kapatid ganito, meron akong nabasa na article. Sabi niya, kung gusto mong malaman kung gaano kalaki ang pag-ibig mo sa isang tao, tingnan mo yung gift niya sa'yo. Tingnan mo. Not necessarily mahal, no? Not necessarily laging top of the line. No? Pero tingnan mo yung effort na ginawa niya. Pinaghirapan niya ba yun? No? Or binili niya lang yung sa tabi-tabi. No? Or hiningi niya lang. Di ba ba? Nakuha niyo po yung point. Pag magmamahal ka pag magbibigay ka ng gift sa isang tao na mahal mo, siyempre yung may value naman. Ito, pinakita ng babae how he loved God. How he loved God's word. Na kahit na wala na siyang kainin, no? Na kahit na wala siyang ipambili after this offering, binigay niya pa. Kaya itong offering ng babae na ay katanggap-tanggap sa Panginoon, no? Mas marami kaysa binigay ng iba. Sapagkat he gave this out of her love for God and for His Word. Ngayon mga kapatid, paano kayo nagbibigay? No? Pag nagbibigay pa kayo sa Panginoon, it's because you love the Lord and you love His Word. No? Sabi po dito sa sabi niya sa verse 44, put in everything all she had to live on. No? Lahat ng kanyang ikinabubuhay ay kanyang ibinigay. Ang sabi sa John 15:13, basahin niya po natin. Ready? Begin. Greater love is no one than this, to lay down one's life for us. Dito pinakita ng Panginoon kung gaano kalaki pag-ibig niya sa atin. Diba? Sabi niyan, greater love is no one than this, to lay down one's life for one's friend. So, tinutukoy dito ng Panginoon sa Kristo, He laid down His life for His friends. Okay. Alam niyo po ba ang greatest possession ng tao sa mundong ito? What is your greatest possession? Yung hindi pwedeng mawala talaga. I don't know.
Yeah, mahirap mahirap isipin. Okay. But the greatest possession is our life. Our lives. Pag nawala ito, di ba may kasabihan tayo, aanhin pa ang damo pag namatay na ang kabayo. Di ba? Kahit na may pinakinggan akong drama kahapon sa radyo, habang nagdadrive ako. Namatay yung nanay niya, at matagal na siyang pinapauwi ng nanay niya, pero hindi siya umuwi kasi busy siya sa work. Tapos, biglang tumawag yung tita, wala na ang nanay mo. So, iyak nang iyak yung babae, pumunta siya sa burol, at ang sabi niya, yung pinakamahal na plan, ang bibili ko, yung worth 1 million. Ang sabi ng boyfriend niya, sigurado ka ba? No? Baka mahirapan ka sa pagbabayad niyan. Di ba no? Para may pakita ko man lang sa nanay ko na mahal ko siya, kahit sa huling sandali. No? Ang sabi ng tita niya, alam mo, buta ko na yung pangalan niya. Alam mo, kahit ilibig mo pa sa ginto, yung nanay mo, ay hindi na niya makikita, hindi niya ma-appreciate. No? Huli na ang lahat. Okay? So, yun po ang makikita po natin sa mga ganung pagkakataon. No? Na kahit na na magpursige ka, na may pakita yung pagmamahal, kung huli na ang lahat, ay wala na. Pero ang Panginoong Jesucristo, makita po natin dito, no? Na yung kanyang greatest possession, which is His life, hindi siya dalawang isip na ibigay. No? Bakit daw? Because of His greater love. Dahil mahal niya. Tayo lahat ng mga makasalanan. Okay? Again, ang sukatan ng pag-ibig ay kung gaano kalaki ang iyong kayang ibigay. Ang Panginoon, He gave up His life. He gave up the greatest possession. Kaya, sana, pag dumadaan tayo sa mga pagsubok, pagka hindi sinasagot yung ating mga prayers, sana huwag natin pagdudahan ang pagmamahal ng Panginoon. Sapagkat ang sabi sa Romans chapter 8, verse 32, kung naibigay ng Panginoon yung kanyang anak, yung buhay ng kanyang anak, how much more yung iba niyo pang needs? May bigay ng Panginoon yun. No? Baka nga lang hindi pa oras. No? Kaya hindi pa binibigay sa atin. Kaya hindi pa tumutugon ng Panginoon. But one thing is sure, no? Ibibigay ng Panginoon yung pangangailangan. Okay? So, ganyan po kalaki ang pag-ibig ng Panginoon. Nasabi sa Romans chapter 5, verses 8 and 10, basahin niya po natin. Ready? Begin. But God demonstrated His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. For if, while we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son. Imagine, ganda katindi ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Makasalanan pa tayo. Hindi pa tayo nagsisisi sa ating mga kasalanan. Namatay na ang Panginoon. Pinakita na niya yung pagmamahal niya. Kasi nasabi pa dito, for if while we were God's enemies, nung tayo po ay kaaway pa ng Panginoon, namatay na tayo may pinagkasundo na ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang anak, sa pamagitan ng kamatayan ng Panginoong Jesus. Ang tindi ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. Hindi po ba? Siguro kung may gagawa niyan sa atin yan, ang tawag ay martyr. Di ba? Napaka-martyr mo naman. Kaaway mo, mamahalin mo. No? Hindi pa nagsosorry, pinatawad mo na. Just lang po pwedeng makagawa niya. And sa atin po mga tao, kaya rin po natin itong gawin through the power of God. Wala nang iba. Okay. Pero again, ang gusto ko makita natin ngayong umaga, ang sukatan ng pag-ibig ay sa kung ano yung kaya mong ibigay. Itong widow na ito, kaya naging katanggap-tanggap sa Panginoon, kaya sinabi niya ng Panginoong Jesucristo na mas marami ang binigay ng babae ito sapagkat ibinigay niya lahat sa Panginoon. Wala siyang iniwan sa ito. To express, to display His love for God
and for His word. Sa inyo po bang pagbibigay, na ipapakita niyo po ba ang inyong pong pagmamahal sa ating Panginoon at sa Kanya pong gawain? Diba? Huwag nang pagmamahal sa pastor o kanino pa man. Sa Panginoon. Yun po ang ating dahilan. Bakit po tayo magkakalo? Mahal natin ang Panginoon, ang Kanyang gawain. Sapagkat ang Panginoon, sa Kanyang pagmamahal sa atin, hindi pa natin naiisip ang Diyos, hindi pa natin hinahanap ang Diyos, hindi pa natin sinusuko ang buhay natin sa Panginoon, namatay na siya. Pinakita na niya kung gaano kalaki ang Kanyang pag-ibig sa atin. Okay po? So, sana po ito po ay paalala sa atin, no? Na sa ating pagkakaloob ay kailangan ng pag-ibig. Sabi nga po dito sa 1 Corinthians chapter 13, verse 3, basahin niya po natin. Ready? Begin. If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship, then I may boast, but do not have love. I gain nothing. Imagine that. Sabi dito, if I give all I possess to the poor and give over my body to hardship, that I may boast, but do not have love, I gain nothing. So sa ating pong pagbibigay, hindi matutuwa ang Panginoon. Kahit na marami yan. No? Kahit na ibigay mo buhay mo. Kung walang pag-ibig, then it's nothing. Walang value yan sa Panginoon. Di ba? Bakit nagkaroon ng value yung binigay ng babae niya kahit na sa tingin natin ay napaka-kaunti? Because he gave or she gave it to express His love for them. Okay? So sana ito po ay magpaalala at magbigay ng hamon po sa atin. That every time we give sa gawain ng Panginoon, let's check our motives. No? Let's check our hearts. No? I will do this. No? I will give this because I love the Lord. Okay po? So, yan po ang una. No? His or her offering is acceptable, no? Because she manifested love. Second, because it is the measure of his faith, of her faith. No? Ito po ang sukatan ng kanyang pananampalataya. Mga kapatid, meron po pastor na narinig. Kung gusto mong malaman daw ang kung gaano kalalim, katibay, katatag ang pananampalataya ng isang church, tingnan mo yung giving nila. Tingnan mo yung giving nila. At that time, nung nasa San Pablo pa ako, nakapost yung giving. So, sabi ko sa kanila, sa tingin ninyo, itong giving natin every Sunday, every month, ay nagpapakita ng malalim, matibay, matatag ang ating mga pananampalataya. So, mga kapatid, makita po natin dito, kaya naging acceptable yung offering nung balo na yun, no? Kaya mas marami yung kanyang ibinigay, no? Sa mata ng Panginoon ay dahil sa nasukat, nakita ng Panginoon yung pananampalataya ng babae na yun. Imagine, ginawa niya, but she out of her poverty, diba? Put in everything. Yun nga, lagi kong ito sinasabi ko basta pinag-aaralan ko itong portion na ito. He has all the reason not to give. At maiintindihan siya ng Panginoon. Kung sabihin niya na, Lord, eto na lang pera ko. No? Wala na akong gagastusin after this. Diba? Kumbaga, ito na lang mga maraming pera ang pagpalain. Or i-require mo na magbigay. Doon po sa San Pablo, may nakausap ako na sabi niya, bakit ba pastor lagi yung tinuturo mo? No? Eh sa katulad ko, wala akong trabaho ngayon. Hindi mo ako mauobliga dyan. Hindi ako katulad nitong mga ito na may trabaho, na maraming spare, na pagbigay. Sabi ko, kapatid, mukhang wala akong naiintindihan sa mga tinuturo natin.
na ang pagbibigay sa Panginoon, no? Una, dapat bukal sa loob ito, no? Na ayon sa pagpapala ng Panginoon sa iyo. At hindi lamang spare dapat ang ibibigay. Pero ito, no? But she out of her poverty, kahit na mahirap siya, kahit na dukha siya, no? Kahit walang-wala siya, nagbigay siya. Diba? Kaya sa mata ng Panginoon, pagka ganun ka pala, nakabila ng wala ka nang magagastos after na pagbibigay mo sa mata ng Panginoon, ang dami mong binigay. At acceptable yung iyong offering. Sabi sa Luke chapter 5 verses 5 to 6, basahin nga po natin. Ready? Begin. Simon answered, Master, We worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets. When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So itong pangyayaring ito, ito yung first encounter, no, ng Panginoon kay Peter, no, na bumagdamag silang ng isda. At itong mga to, mga veterano to, na mga mangingisda. Alam nila kung anong oras, maraming isda. Alam nila kung saan, maraming isda. At alam nila kung paano manghuli. Kasi since 12 years old, ito, mga taong ito, ay nangingisda na. Magdamag, wala silang nahuli. No? So, pag balik nila sa pampang, no? Ang sabi ng Panginoon, no, may huli ba kayo? Ang sabi ni Peter, wala. Overnight. No? Nagpuyat talaga para may huli. Tapos bigla sinabi ng Panginoon na i-drop niyo yung net dyan sa kanan. O kanan ba o sa kaliwa. Basta i-drop niyo yung net at may mahuhuli. Sabi ni Simon, Master, we have worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets. Yun po ang pananampalataya. Dahil sinabi mo, kahit mukhang imposible, or kahit imposible, kasi magdamag na kaming nanghuli. At mga expert kami na mga mangingisda. Pero because you said so, I will do it. At yun yan. Nung binagsak nila yung lambat nila, they caught such a large number of fish that their nets began to break. Yun po, mga kapatid, ang measure ng ating pananampalataya. No? When we do what the Lord says. Dahil sinabi mo, gagawin ko to. Diba? Sa atin po pagbibigay, sabi ng Panginoon, magkaloob tayo. Pero yun nga, ang dami nating mga rason, mga alibis, katulad ni Simon. Diba? Ang dami pong bayarin. No? Marami pang pangangailangan sa buhay. Diba? Pagkatapos nito, hindi ko alam kung ano ang kakainin. Diba? Kaya lang, may kasunod na sinabi si Peter, si Simon. Peter, but because you said so, I'm going to give this. I'm going to drop my net. At ano nangyari? Yung pagdamag nila, no, na ginamit lang nila yung effort nila, yung galing nila, walang nangyari. But when they followed the Lord's instruction, ang tindi ng effort. Kung sinabi kaya ni Pedro na, hindi po ako maniniwala sa inyo. Tsaka sino ba kayo? Kasi first meeting nila to eh. Sino ba kayo? Diba? Siguro ako si Peter, parang nananaginip po ba kayo? O kaya ano po ang ano ba ang breakfast nyo at ganyan ang inyong gagawin sa akin? Sinabi na lang wala eh. Diba? Alam nyo ba mga kapatid ngayong umaga? Maraming blessing tayo na hindi nakatanggap sapagkat nagdududa tayo sa Panginoon. Diba? Marami tayong mga kamangha-manghang bagay sana na naranasan sa Panginoon. Pero dahil sa takot tayo. Sinasabi natin na huwag na lang Lord. No?
No? Or sa iba na lang. Sa kanan ng Lord. Si Pedro, sabi niya, because you said so. At sinabi mo, gagawin. Okay? At marahil, yan din ang ano. Yan ang naging panuntunan din itong balog. No? Dahil sinabi mo, ibigay ko, ibibigay ko na. Okay? Sabi si John 4:49-51, ito po yung mensahe ko ng Wednesday, kung napanood po ninyo. No? Basahin niya po natin. Ready? Begin. The royal official said, Sir, come down before my child dies. Go, Jesus replied, your son will live. The man took Jesus at his word and departed. When he was still on the way, his servants met him with the news that his boy was living. Okay? So, itong royal official na ito, no, nung malaman niya na nasa Galilee si Jesus, siya po ay nasa Capernaum. No? Pumunta siya sa Cana, no, na almost 32 kilometers away, no, from Cana. Nasa Cana ang Panginoon sa Kristo eh. Nasa Capernaum itong royal official na ito. Nagpunta siya doon. At alam niyo, ang travel time nila noon, no, ay overnight. No, kasi noon, kahit sa atin ngayon, yung 32 kilometers, 80 ilang ano mo lang yun. Ilang minuto lang. I mean, ibig sabihin, noon dahil sa hindi pa magandang daan, no, wala pa silang kotse, no, kabayo lang, karamihan naglalakad ang mga tao. Overnight ang travel. So, kung malaman ng royal official na nano si Christ sa Cana, kung saan siya nag-perform ng una niyang miracle, pinuntahan niya, sinadya niya. No? At itong taong ito, yun nga royal official, ibig sabihin may tauhan to. Kung ako ito, magpapadala na lang ako ng mga tauhan ko na sunduin si Jesus. O kaya yung asawa ko, ang utusan ko. Di ba? Nasunduin si Jesus. Pero ito, he personally came. No? At sinabi niya, pwede ba na sumama ka sa akin? Pagalingin mo yung anak ko kasi malapit nang mamatay. No? Naghihingalo na yung anak ko. Pero ano sabi ni Christ? Go, Jesus replied, your son will live. No? Kumbaga, ang gusto sabihin dito, hindi ko na kailangan pumunta. Hindi ko na kailangan mag-travel overnight para makita yung anak mo, no? Ipag-pray, no? Ito, sapat na to. Go, no? Your son will live. At ano nangyari? Verse 51. Hindi, sabi pa doon. Sabi ng lalaki, the man took Jesus at his word and departed. Ito po yung susi dito. Okay? The man took Jesus' word. Naniwala yung lalaki niya na yung sinabi ni Jesus, nagagaling yung kanyang anak, mabubuhay yung kanyang anak, ay mangyayari. Dito sa verse 51, hindi pa siya nakakarating sa bahay. No? Malayo pa lang, sinalubong na siya ng kanyang mga katulong at sinabi, buhay ang anak mo. At yung verse 52 and 53, tinanong nitong royal official, kailan siya gumaling? Ang sabi nung katulong, kahapon, ng alauna. At ang na-realize niya, yun yung oras na sinabi ni Jesus na gagaling. Ang punto ko dito mga kapatid, pag pinanghawakan mo yung salita ng Panginoon, pagka ikaw ay nagkaroon ng malalim na pananampalataya sa pangako ng Panginoon na gagawin niya yung kanyang pinangako, it will happen. In God's way and in God's time. Diba? At yun po ang nangyari dito. Ang gusto kasi nitong royal official, sumama si Christ. Eh tama naman talaga yun, di ba? Pagka may doktor, sasabihin natin sa doktor, susunduin mo, sumama po kayo, Dok, at yung aming anak ay mamamatay na. So ang doktor, sasama yun. No? Wala pa akong alam, ewan kung meron kayong alam, na doktor na sinundot, tapos sinabi ng doktor na, hindi ko na kailangan sumama, magagaling na yun. Promise. Nung pagdating mo doon, boy yung anak mo. Hindi, dito walang sinabi kung anong sakit ng anak. Diba? Siguro magagalit tayo sa doktor. Pero wala talagang doktor na gagawa.
It's only Jesus Christ. Sapagkat siya ang makapangyarihan sa lahat. At ito nga po ang susi. The man took Jesus at His word and departed. Hindi na niya pinilit ang Panginoong Kristo. Pumunta na siya. No? Sumasampalataya sa gagaling yung kanya. Ngayong umaga mga kapatid, sa ating pagkakaloob, may kasama po bang pananampalataya yan? No? Alam nyo, katulad ng ibang nag-offer, walang struggle yung pagbibigay. Pagka yung ibibigay mo, marami ka pang tira. Diba? Pag may pamasahe ka pa pauwi, pag may panggastos ka pa, wala yun. Pero yung ibibigay mo lahat, wala kang pamasahe pauwi, wala kang pambili ng pagkain. Ano yun? Matinding pananampalataya ang kailangan. But this widow, who has all the reason not to give, not to offer, at maiintindihan yung sigurado ng Panginoon sa Kristo. He has faith. She has faith. No? Pinakita niya, no? Kung gaano nakalalim ang kanyang pananampalataya through His giving. Mga kapatid, sa umagang ito, tingnan nyo kung paano kayo magbigay sa Panginoon. Ibig sabihin yan, ganyan kalalim ang inyong pananampalataya. It's between you and God. Hindi nyo na kailangan ipaalam sa akin. Pastor, ganito kalalim ang pananampalataya ako. Tingnan mo dadrop ko na. No, hindi nyo na kailangan i-convince ako. Ang Panginoon ang nakakakita sa atin. Sapagkat naniniwala ako, nung nag-o-offer yung mga mayayaman noong unang nung time na yun, nagpapalakpakan siguro yung ibang mga tao na, wow, ang dami namang binigay. No? Parang sa kasalan sa Batangas. No? Yung mga ninong at ninang ina-announce kung magkano yung binigay. Ano? Nag-part kami nila Pastor Jude one time sa isang reception. So may talaga, may tropa sila. Uy, malakpakan natin, si ninong ganito, 10,000 binigay. Sabi ko, hindi ang magniningog dito. Mayayari ako. No? Pinakamahina yung narinig ko, 5,000. Diba? So, makita natin mga kapatid, na yung measure ng ating faith ay makikita po sa atin pong giving. Sabi pa sa Proverbs chapter 3, verse 9 and 10, marahil ito ang promise ng God na pinanghahawakan nitong balong ito. Okay? Basahin niyo po natin. Ready? Begin. Honor the Lord with your wealth, with the first fruit of your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Marahil ito yung nabasa nung balo na yun. No? Sa larangan ng pagbibigay. When you honor God with your wealth, no? When you give the first fruits of your crops, no? Sabi niya, lagi may pangako yan eh. No? Hindi yan iniiwanan ng Panginoon ng ganyan lang. Laging may yan. May blessing na katapat pagka ginawa. Your barns will be filled to overflowing. No? Mapupuno hanggang sa umawas. Imagine that. No? And your vats will brim over with new wine. Ano lang gagawin mo? You honor the Lord with your wealth. No? With the first fruits of all your crops. Yung first fruits, ang ibig sabihin niyan, yung unang sweldo mo sa taon. Ibigay mo lahat. At ganito ang mangyayari. Kaya, ito, I'm challenging you, hindi dahil sa sinabi ko, hindi dahil akong pastor dito, but because Jesus or the Lord said this and promised this, sukatin nyo ang inyong pananampalataya through giving. Paano? You honor the Lord. Sa inyong wealth, sa inyong first fruits. At sasabihin ko po ito sa inyo, verse 10, ay mararanasan po na. Okay? So yun po ang pangalawa na makikita po natin kung bakit acceptable yung offering ng balo. No? Kung bakit mas marami ang kanyang binigay kaysa doon sa iba. Because he showed the measure of her faith. So mga kapatid, ngayong umaga, nasa na tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Ito yung magandang
sukatan natin. No? Kung tayo may lumalalim na, tumitibay na, lumalaki na ang ating pananampalataya through giving. Pangatlo, the meaning of obedience. No? He showed the meaning of obedience. No? Mas marami ang binigay ng babaeng ito sa mata ng Panginoong Jesucristo. No? Mas katanggap-tanggap ang kanyang offering because he showed the meaning of obedience. Ito ang pagsunod. Diba? I'm sure tayo pong lahat, marami na tayong alam na katuruan about pagbibigay. Diba? Marami na tayong mga narinig ng mga pastor, no? Mga magagaling na pastor, na nagturo about giving. Marami na tayong mga memorized na mga verses about giving. Alam na natin to, na pag nagbigay ka, the Lord will bless you. But sad to say, kahit na marami tayong alam, nag-struggle pa rin tayo. Di ba? May struggle pa rin. Nagdududa pa rin tayo. Nakakalimot pa rin tayo. Or sinasadya pa rin natin na hindi gawin. Itong babae ito, no, pinakita niya yung kanyang pagmamahal sa gawain ng Panginoon. Pinakita niya yung sukat ng kanyang pananampalataya. At ipinakita niya rin yung kahulugan ng pagsunod. Na kahit na walang-wala na o wala nang kasunod, kahit na mahirap siya, kahit na pwede siyang tumanggi, pero dahil sinabi mo, no, because you said so, ibinigay niyo lahat. No? Sabi dito sa verse 44, put in everything. Siguro kung yung kalahati lang, and I'm sure, siguro ganun ang gagawin natin. Ako, ganun ang gagawin ko. Magbibigay ako, pero yung kalahati, sa akin yung kalahati. Sa offering. Diba? Meron akong hindi malimutang kwento ni Pastor. Siguro narinig na ito ng iba. Nag-usap sila ng pastor at saka nung deacon. No, parang ako at si JJ. Nag-usap kami. No, parang gano'n. At pinag-usapan nila yung offering. Ang sabi ng deacon, alam mo pastor, kung may dalawa akong kalabaw, sigurado ibibigay ko sa Panginoon yung isa. Akin yung isa sa Panginoon. Kaso wala akong kalabaw. Tapos, ang sabi pa niya, siguro kung meron akong 2 baka, ibibigay ko sa kanya yung isa. Hindi ko ibabawasan. Ibibigay ko talaga sa Panginoon. At yung isa, sa akin. Okay. Kaso wala akong baka. Ngayon, sabi nung pastor, paano yung 2 mong baboy? Sabi nung di ko, pastor naman, pati ba naman yung 2 baboy ko? Pakikialaman mo ba? Ayun. So, maraming alam tayo sa pagbibigay, pero pagdating sa obedience, pagdating sa pagsunod, ay madalas tayo po ay nakakalimot. Pero ito, sabi niya, he put in everything. He obeyed. Okay? Masabi pa niya sa John 14:15, if you love me, keep my commands. No? Kung mahal mo talaga ang Panginoon, susundin mo yung kanyang utos. Di ba ba? And then, sabi pa sa James chapter 1, verse 22, basahin niya po natin ito. Ready? Begin. Do not be released to your word, and so be serious. Do what it says. So, tandaan niyo ito, no? Paalala sa atin. Kung ikaw magaling ka lang makinig, pero hindi mo yung ginagawa, niloloko mo lang pala sarili mo. No? Dinadayang lang pala ang sarili. So, ilan po sa atin dito ang dinadaya ang sarili? Alam nyo, ang pinakaayaw natin ay yung tayo ay dadayahin. Di po ba? Pagka pumunta ka sa recto, kailangan, ano ka dyan? Listo ka dyan. No? Diyan unang nanakaw yung aking cellphone na 3210. Na usok-uso nun. No? Sikat kapag naka-3210 na nun. No? Nanakaw sa bag ko. No? So galit na galit talaga. Tapos, bumili ako ng ubas, nalo ako din ako na 100 yung binigay ko, ang sinukli sa 20 pesos yung ubas. No? Ang sinukli sa akin is 10 piso. Sabi niya, 30 pala yung sinukli sa akin. 100 yung binigay ko. Sabi niya, 50 lang po yung binigay niya. Ang bilis pala ng kamay niya. Pinakita niya, ito yung binigay mo.
Kasi naniwala ako. Pero pag uwi ko sa bahay, hindi 100 talaga yung pera ko. Galit na galit ako. Galit na galit tayo sa mga manluloko, di ba? Pero ano kaya magiging reaction natin? Kung malaman natin na yung sarili natin ang nanloloko sa atin. Diba? Magagalit ako sa atin. Pero mga kapatid, alam niyo po ba na niloloko natin natin mga sarili kung nakikinig lang tayo ng salita ng Diyos. Pero hindi natin ito ginagawa. Sabi dito, you need to do what it says. Okay? So, sa larangan po ng pagbibigay, I'm sure maraming tayong mga katuruan, mga promises, no, na narinig about this. Ang challenge sa bawat isa, let us obey. No? Let us do what the Lord says to us. Na panguli, sabi dito, Isaiah chapter 1 verse 19, basahin niya po natin. Ready? Begin. If you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. So, imagine that, pag sumunod ba tayo sa Panginoon, magiging kawawa ba tayo? No? Pag sumunod ba tayo sa Panginoon, malulugi ba tayo? Pag sumunod ba tayo sa Panginoon, malaki ba ang pagsisisihan at paghihinayangan natin? Kasi sinasabi na niya no? Once you obey me, these things will happen to you. Diba? Good things will happen. Yun nga lang, ang gusto kasi natin madalas, know the Lord. No? Or dapat, pag ginawa ko ito ngayon, dapat mamaya may resulta na ito. Di ba? Tandaan po natin, marunong ang Panginoon. Alam niya kung kailan ibibigay yung mga hinihingi natin. No? Alam niya kung anong oras, kung kailan dapat nating matanggap yun. At alam niya kung ano yung mas mabuti na kailangan po natin. Okay? Basta ang gusto lang ng Panginoon dito, we need to obey Him. At itong babae na balo na ito, ipinakita niya kung anong kahulugan ng pagsunod. Nawa ngayong umaga, nauunawaan natin. Ano ba ang kahulugan ng pagsunod? No? Ang kahulugan ng pagsunod sa Panginoon, kahit imposible yung kanyang iniuutos. Katulad ng utos niya kay Simon Peter. Because you said so, I will do it. So may mga inuutos ba ngayon ang Panginoon sa inyo? Na para bang nagdadalawang isip niyo? No? Na para bang, Lord, next time na lang. Lord, next year na lang. Lord, pagka-stable na ako. No? Lord, pagka ganito na status ko. Di ba? Ang obedience sa Biblia, laging dapat gawin mo na ito. No? Sa batas, forthwith. No? Immediately. Dapat sundin na natin. Sapagkat ang Panginoon, nakaabang na yung mga blessings na ipagkakaloob sa atin. Di po ba? So, yun po ang makikita natin na unang katotohanan. Makikita natin dito, the acceptable offering. Okay? Nakita nitong balong ito, yung kanyang pagmamahal, yung kanyang pananampalataya, at yung kanyang pagsunod. Para maging acceptable ang ating po mga alay sa Panginoon, mga kapatid. Para makita ng Panginoon na marami ang ibinigay. You have to give. Tayo po ay magkaloob sa Panginoon. Ang pangalawa na katotohanan na gusto kong makita, the unacceptable gift naman. Ano yung mga hindi naman katanggap-tanggap sa Panginoon? Hindi siyempre yung kabaligtaran lang ng katanggap-tanggap. Pero meron akong gusto makita natin. Ang una, ang sabi dito sa verse 43, calling his disciples to him, Jesus said, "Truly I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all the others. No? They all gave out of their wealth, but she, out of her poverty, put in everything, all she had to give." They all gave out of their wealth. Ang ibig sabihin po nun, yung iba kasi, nagbigay lang, ng barya lang, kaunti lang. Kumbaga sa isda, pumurot lang sila. Bagamat mas malaki sa binigay ng babae, pero
Kumbaga parang 1% lang siguro yun ang total na kayamanan niya. Hindi siya nag-exercise ng faith doon. Hindi niya siya nagpakita ng pagmamahal niya. Kundi, kaya niya ginawa ito kasi marahil kaugalian or napag-utusan. Okay? Or mali ang reason kung bakit niya ginawa ito. Ang unang dahilan, mga kapatid, na gusto kong makita, para malaman natin na unacceptable ang ating offering. Yan, okay? Ang una, wrong motivation. No? Pag mali ang dahilan bakit ka magbibigay, hindi ka tanggap-tanggap yan sa Panginoon. Di ba? Yun nga. Kung kapag-aralan natin ang 2 Corinthians chapter 9, ang pagbibigay dapat ay bukal sa iyong loob. So pag ang pagbibigay mo hindi bukal sa loob, hindi ibig sabihin huwag ka na magbigay. Kundi ayusin mo yung loob mo. Nakuha niyo ako? Kasi pagka mali yung motive mo, pagka ginawa mo isang bagay, pagka walang pag-ibig, pagka hindi ka sumasampalataya sa Panginoon, pagka hindi ito naayos sa pagsunod natin sa Panginoon, then our offerings are unacceptable. So sa inyo pong pagbibigay, kumusta ang inyong mga motives, ang ating pong mga dahilan bakit natin ito ginagawa. Okay? Pangalawa, makikita po natin, ayon po dito sa Matthew chapter 6, verses 2 to 4. Sabi dito, so when you give to the needy, do not announce it with trumpets, as the hypocrites do in the synagogues and on the streets, to be honored by others. Truly I tell you, they have received their reward in full. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Sa atin pong mga tao, mahirap gawin ito. Di po ba? Pagka tayo tumutulong, pagka tayo nagbibigay, gusto natin alam. Gusto natin may recognition. No? At masama ang loob natin, o magtatampo tayo, masakit sa puso natin, kung nalimutan, no, na kahit banggitin man lang yung pangalan natin. Itong mga tumulong dito. Itong tao ito. Tapos nalimutan yung pangalan mo. Diba? Masama ang loob natin. Diba? Pero sabi ng Panginoon, huwag daw tayong gumaya sa mga yan. Noong unang panahon niya, ito ang ginagawa nila eh. No, they announce it with trumpets. Paano kaya yun, ano? So siguro kung may daladalang offering yung yung isang mayaman, meron munang banda. May patunog muna habang unti-unti niyang binabagsak yung kanyang offering. Merong musika. Diba? Para malaman ng maraming mga tao na itong mayamang tao ito ay nagbigay na ng kanyang handog. Okay? So mga kapatid, if you are giving to God to be recognized, mali po ang maling motivation. At kung sakaling hindi ka ma-recognize, magkampo ka. Maling-mali. Kasi sabi dito ng Panginoon, una, pagka gusto mo yun yung recognition, tapos na yung reward mo. Ay ano ba ang reward lang sa mga nare-recognize? Palakpak lang. Di ba? Palakpak lang, hindi ka bibigyan ng Or kahit bigyan ka ng plaque. Pagka inanay yan, ano na mangyayari? O kaya masunog. O kaya mabaha. Ano na mangyayari sa mga plaque? At saka anong pakinabang mo? Kung halimbawa palakpakan ka at bigyan ka ng plaque na ikaw ang may malaking na itulong, no? Sa orphanage na to. Kaya sabi ng Panginoon, pag nagbibigay, huwag mong ipaalam yung gagawin ng kanan mo sa kaliwa and vice versa. No? Pagka tumulong ka, pagka nagbigay ka, it should be in secret. Bakit? Sabi niya, so that your giving may be in secret, then your Father who sees what is done in secret will reward you. Tandaan niyo ito mga kapatid. Pagka nag-reward ang Panginoon, ito ang lagi kong term na ginagamit. It is beyond our imagination. Diba? Laging ang magiging reaction mo ay, buti na lang sumunod ako sa Panginoon. Sapagkat kamangha-mangha
ang tugon, ang gantimpala ng Panginoon sa bawat tao na sumusunod sa Kanya. Ito, sabi sa pag magbibigay ka, in secret. Anong ibig sabihin? Huwag mo nang i-announce. Di ba? Huwag mo nang ipaalam sa tao na ganito karami na ang iyong naibigay. Kasi tapos na yung reward mo. Wala ka ng reward from God. Pagka gano'n. Ayon po sa kalaban. Okay? So, ang una, na hindi ka tanggap-tanggap na offering ay yung may mali kang motivation. Second, may mali kang action. Siyempre, pagka mali ang motivation mo, mali yung gagawin mo. Diba? So, kung babalikan po natin ulit itong talatang ito, do not announce it with trumpets. Diba? Huwag mo nang ipamalita. At huwag nang sumama ang loob mo kung hindi ka ma-recognize. Magpasalamat ka pa. Kasi alam niyo kung bakit. Buhay pa yung reward mo sa langit. Buhay pa yung reward mo sa Panginoon. Di ba? Pero the moment na i-recognize na palakpakan ka na, bigyan ka na ng plaque, yun na yun. Okay? Kaya alam niyo, natutuwa ko dun sa yung pag nanonood ako ng TV, yung mga artistang in-interview na hindi nagpapaalam kung sino. Hindi nila pinapaalam, pinagkakalat na ganito ang kanilang mga ito. Hindi sila nagpo-post sa Facebook na yun, nag-aabot ng mga relief goods ng ayuda. Mas na-appreciate ng tao yung gano'n. Di ba? Kaysa yung post talagang may ano pa, may tarpaulin pa. So mga kapatid, hindi ka tanggap-tanggap sa Panginoon. Pagka mali ang motivation, mali ang action. At pagka mali ang motivation and action, mali din yung conclusion. No? Mali din yung commendation sa'yo. Di ba? Sabi dyan, so when you give to the needy, do not announce it with trumpets as the hypocrites do. Ang tawag ng Panginoon sa mga mali ang motibo at mali ang ginagawa ay mga hipokrito. Gusto niyo ba ang gano'n ang tawag sa inyo? Yan, hipokrito yan. Pagka hindi natin alam ang meaning, parang maganda naman pakinggan, hipokrito. Hipokrito. Pero pag nalaman mo na yung meaning nun, ang sakit sa tenga. Ang sakit sa dibdib. Di mo ba? Mali ang conclusion. So, gano'n ang tawag ng Panginoon sa mga tao na gano'n. Kaya hindi siya acceptable. Kaya kahit marami ang iyong ibinigay, no? Kung marami pa rin ang natira, no? Kung hindi mo ginawa ito ng may pananampalataya, may pag-ibig, at may pagsunod, it is unacceptable. Ang ibig sabihin lang nun, mali ang motibo mo, mali ang pagkakagawa, mali din magiging conclusion. Ang tingin ng Panginoon sa bawat isa. Kaya ngayong umaga mga kapatid, sa ating pong pagkakaloob, tingnan po natin kung alin tayo dito. Nasa ang side po tayo. Every time na tayo po ay mag-o-offer sa Panginoon, mga kapatid, nasa ang side po tayo. Sana alam natin, sa oras na ito, nalaman natin yung dalawang katotohanan. Kung alin ang acceptable offering at kung ano ang unacceptable offering. Base sa salita ng Diyos. Hindi base sa salita ni Pastor Eleno o kung sino man na pastor. Kundi ito po ay base sa salita ng ating Panginoon. At sa ating pong pagkakaloob sa Panginoon, let us give our best. Sapagkat the Lord will really bless us. Okay? Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong salita. Again, ito po'y alam na namin. Pero nalulungkot kami sapagkat madalas, kahit na alam namin ito, hindi naman namin ito nagagawa. Kaya salamat sa paalala ng inyong salita. Salamat sa balon na ito na sa kabila ng kahirapan niya, karukhaan niya, ay pinakita niyo yung kanyang pagmamahal, yung kanyang pananampalataya, at yung kanyang pagsunod. Kung kami, Panginoon, sa oras na ito ay may maling dahilan at maling paggawa sa aming pagbibigay, Lord, itama mo po ito. Nawa maging katulad kami ng balon na ito upang ang aming kaloob sa inyo ay maging katanggap-tanggap. Ito po, Panginoon, ay magbunga ng pagpapala.
Salamat po, Panginoon, ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.